Ito po ang topic ko for this morning. Important and urgent message. Kailangan mong makinig mabuti kasi ang mensahe po ngayong araw na ito ay napakahalagang mensahe. Ang mensahe po sa araw na ito ay mahalaga at ito'y urgent. Kailangang imensahe sa inyo. Bakit kaya? Bakit ito ay mahalaga at bakit ito ay urgent? Romans 10:14. Tayo po tumayo as we read. Verse 14 ng Romans. Papaano nga sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya sa Kanya? So maraming tumatawag pero hindi maririnig ng Diyos kasi walang faith. At may iba tumatawag, ibang tinatawagan dahil hindi kilala. Paano sila sasampalataya sa Kanya kung hindi sila nakakapakinig patungkol sa Kanya? May mga nagmemensahe pero hindi si Christ ang message. Paano magkakaroon ng faith? Kaya mahalaga si Christ ang message. Paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? Kaya marami po ay hindi nakakapakinig dahil kulang ang nangangaral. Kaya itong mensaheng ito'y urgent. Itong mensahe ngayong araw na ito'y importante. Mula sa ating binabasa, para maraming makarinig, kailangan may mensahero. Paano sila makakapangaral? Malibang sila'y isugo. Ayon sa nasusulat, kay ganda ng mga paan nila na nagpapahayag ng ebanghelyo ng kapayapaan. At ang mga paa ng mga nagdadala ng ebanghelyo ng mabubuting bagay. Verse 16. Subalit hindi lahat ay sumunod sa ebanghelyo sapagkat si Isaiah ang nagsabi, Panginoon, sino ang sumasampalataya sa aming ulat? Verse 17. Kaya nga, ang pananampalataya, sabay-sabay po tayo. Kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. Ngunit sinasabi ko, hindi ba nakapakinig silang lahat? Totoong nakapakinig silang lahat. Hindi raw kasi pwedeng magsabi sa Panginoon na wala silang narinig. Lahat ay makakarinig dahil pagkatapos ng rapture, meron pa rin mag-i-evangelize. At ngayon, ang media ay ginagamit, multimedia ay ginagamit to spread the good news. Walang haharap sa Panginoon na magsasabing hindi niya narinig ang salita ng Diyos. Kaya sabi rito, kaya nga ang pananampalataya ay mula sa pakikinig. At ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. Ngunit sinasabi ko, hindi ba nakapakinig silang lahat? Totoong nakapakinig silang lahat. Ang kanilang tinig ay kumalat sa buong lupa. Ang kanilang salita ay kumalat sa lahat ng sulok ng sanglibutan. Mga magulang ko't kapatid, napakahalaga ng may isusugo, napakahalaga ng isusugo ay may pananalig, nakikinig ng salita ng Diyos, napakahalaga na tayo'y gumanap ng Great Commission. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong salita. Muli kami lumalapit sa iyo at patuloy na nagtitiwalang lubos. Gawin mong malinaw sa bawat isa ang mensahe mo na kailangang marinig ng bawat isa. Salamat po, Ama.
Sa alert, alive, enthusiastic spirit, buhay, kising, at listong kaisipan ng bawat isa. At ang iyong mga salita'y mahasik sa matabang lupa. In Jesus' name, ang palakpak pa sa Panginoon. You can take your seat. Now, meron po akong inihanda na 4 na kailangan po nating maunawaan. Ano yung importante at urgent na message? Kabataan, kuya, ate, nanay at tatay, makinig po tayong mabuti. Ano yung importante at urgent? Ito'y mahalaga at ito'y kailangang maunawaan natin. Una, kailangan nating maunawaan ang pagkakaiba, the difference between evangelism and discipleship. Pag hindi po dumating yung aking ika-counsel, ay ako po may mentoring. 1 o'clock. What is the difference between evangelism and discipleship? May pagkakaiba po yan. Ito'y kailangang maunawaan ng lahat. What is evangelism? Evangelism is the act of spreading the good news about salvation and spreading of the gospel message. Evangelism ay nakita mo sa karsada. Ikaw ba ay may tama ng relasyon kay Lord? O ipakikilala ko sa iyo si Lord. That is evangelism. Pumunta ka sa ospital, ipinag-pray mo, bago ka nag-pray, pinakilala mo si Lord. That is evangelism. Nagbahay-bahay ka, ang iyong intention ay ipakilala ang Panginoon sa kanila na si Kristo lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. That is evangelism. Evangelism, ikaw ay nagko-crusade, kumukuha ka ng mga kasama, nagkakaroon ng kantahan, and then mag-exhort ka, kukuhanin mo ang mga tao sa barangay. That is evangelism. Sa funeral service, nag-share ka ng word, pinakikilala mo si Lord, evangelism. Sa birthday kasalan, pinatatanggap mo, pinakikilala mo ang Panginoon. Sa mga child dedication, that is evangelism. Pero ibang evangelism kaysa discipleship. Evangelism, ito ay spread the good news. Pero hindi mo po pwedeng bibitawan na lang yung tao. Dahil hindi mo alam kung totoo ang kanyang pagtanggap nung siya'y nasa ospital. Hindi mo alam kung genuine ang faith niya. Kung totoo ang kanyang pananalig. Kaya kailangang alagaan, and that is discipleship. Evangelism is telling people about who Jesus is and communicating God's love to them. Na pag minakita kang kaklase, akala niya walang nagmamahal sa kanya, sinasabi mo, mahal ka ng Lord. Pakikilala ko sa iyo ang Panginoon. Sinasabi mo sa iyong kaklase, sinasabi mo sa iyong kaopisina, pinakikilala mo si Lord. That is evangelism. Naunawaan po natin? May lalapit sa iyo, magpapapray, pero bago mo ipag-pray, ipakikilala mo si Lord. Nagme-message ka sa mga text. Nagpapadala ka sa iyong kakilala ng mga messages. That is evangelism. Pinadadala mo yung nakikita mong ginalagay natin sa J1 by 1 page about Jesus Christ. That is evangelism. Ini-spread out mo ang kabutihan ng Lord. Yan po'y evangelism. Evangelism is the start of someone's journey. Ang pag-i-evangelize, ito ang simula para sa paglakad ng isang tunay na Kristiyano. Pero pag na-evangelize mo siya, ikaw, coach, tutulungan mong lumakad ng tama. I-introduce mo muna si Christ. Ipakikilala mo si Christ. That is evangelism. That is soul winning. Pero,
Hindi ito matatapos sa ganun kasi hindi mo alam kung totoo. Kung totoong tumanggap, kung totoong nanalig, kung totoo, minsan lang narinig. Kaya, yung evangelism is just a start. Ito'y simula pa lang ng journey. Kagaya ko, na-evangelize ako, 1986, nagpatuloy ako hanggang ako'y maging tunay na disciple. Sino gusto na maging tunay na disciple? Nagpaalaga ako. At nag-aalaga, kaya naging disciple maker. Yan ang journey. From being unbeliever, kailangan maging believer, maging mananampalataya, at kailangan maging totoo, genuine ang relationship. At kailangan siya ay mailagay sa group, small group, alagaan. Kailangan siyang maalagaan. And evangelism should be the lifestyle of every disciple of Jesus. Hindi ka titigil. Kailangan sa birthday, gusto mong ma-evangelize yung mga umattend sa iyong birthday, sasabihin mo sa pastor, mag-share po kayo ng Word of God. That is evangelism, start of their journey. Birthday, handaan, ang purpose is to evangelize. Huwag mo yang kalilimutan. Why? Maunawaan niyo mamaya. Ano naman ang discipleship? Kasi sabi ng iba, tumanggap naman siya sa Panginoon. Totoo kaya ang pagtanggap? Totoo kaya ang pananalig? Yung pong ginawa na simulang pagpapatanggap, yung po'y evangelism. Pero ang Lord lang ang nakakaalam dun sa tao kung totoo. Kaya kailangan siya ma-disciple. Sabihin natin, discipleship. Ito yung gusto ng Lord. Ano naman ang discipleship? Discipleship. Taking someone who has been evangelized and now teaching them what it means to be a Christian. Yung na-evangelize mo, ilagay mo sa small group. Kagaya nyo. Kayo'y pinadadalang ko ang marami sa inyo. Ginawan ko ng GC, J1 Family A, B, at ako'y nagpapadala ng Word of God. Isang way ng pagdidisipulo. Anong sabi rito? Taking someone who has been evangelized and now teaching them what it means to be a Christian. Kaya gusto ko po lahat ay ma-join doon sa JA1 family. Sino rito yung may tinatanggap ng devotion ko? Taas ang kamay. Ay marami, wala. Taas ang kamay nang hindi ka napapasahan ng life group mo ng devotion, kaya hindi mo nababasa. Taas. Yan, hindi raw. Yan, tingnan nyo hindi nyo napapasahan. Okay. Pasahan nyo naman. Kasi ang discipleship, na-evangelize mo na. Si kapatid, yung tumaas ang kamay, nagpabaptize na siya. So, ang tanong ko kanina, kailangan napapasahan ng life group leader ng devotion. Kasi yung devotion, yun ay word of God. Ang sabi rito, yung daw na evangelize, ay kailangang turuan kung paano maging Kristiyano. Diyan ba tayo? Tuturuan. At doon sa devotion, nakalagay doon, yung kahapon ay patungkol doon sa si Christ ay tumawag sa Ama at sinabi niyang maganap sa kanya ang kalooban ng Ama at hindi kalooban niya. So, doon sa devotion na pinapadala ko, yan ay way ng pagtuturo sa inyo, pero nasa inyo
kung inyong babasahin at pag-aaralan. Pero ang part ko, discipleship. Ang discipleship, magpapadala ako ng mensahe at naroon na po ang mga sunod-sunod na teaching. Maigsi lang, maigsi, para hindi kayo mahabaan. Discipleship. Pati ang iyong mga life group, tinuturuan kayo. So discipleship starts with evangelism. Pag sinabing dinidisipulo ka, nagsimula ka ng lumakad bilang Kristiyano. Pero kailangan may mag-aalaga sa'yo. Ang tawag sa pag-aalagay, pagdidisipulo. Gets po natin? Para maging matatag, malakas, huwag lumayo sa Panginoon. At pagdating ng pagsubok, ikaw ay magtagumpay. Sabi ko po, ang mga dinidisciple, pagdating ng pagsubok, magtatagumpay. That is discipleship. Tuturuan ka, aalagaan ka, igagabayan ka ng Word of God. And daily, may Word of God. Pag ganito lang Sunday, wala akong devotion pinapadala kasi ito na yon. Makukuha nyo ito sa YouTube. Makukuha nyo sa JA1 Bawan page YouTube or JA1 Bawan page. Kasi utos ni Lord. Kapag nawin mo siya sa ospital, alagaan mo na. Padalan mo ng salita ng Diyos. Nawin mo na, matagal ng Kristiyano, hindi pa nai-disciple, delikado. Baka lumayo pa sa Panginoon pag nagka-problema. Andiyan ba tayo? Ito ang purpose. Kayo'y patatagin, palakasin, utos ng Panginoon na mag-alagaan tayo, magpalakasan, magpanalanginan. Say amen. Magmahalan. Kaya kami lagi huwag ka namang umalis ng bahay, pupunta doon ang mga soul winners group. Yun naman bigyan ng time. Yan ipag-aalaga. Nagtatanong ako sa inyo, magbukas kayo ng tahanan, may i-assign tayong pupunta sa inyo. Do it. Para yan sa inyo. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, para sa ikalalago ng iyong pananampalataya. Sa iyong ikalalakas. Bakit kami dumating sa pagsubok na hindi namin nakalain, pero patuloy pa rin kami naglilingkod ng masaya? Kasi, inihanda na kami ng Panginoon na pagdating ng pagsubok may lakas dahil may salita ng Diyos na pumuno sa isip. Hanggang ngayon, nagpapapuno pa rin. Kikinig po ba ang lahat ng nasa hall? Lahat lang po ng nasa hall ay dapat nakikinig. Amen? Maging nasa online. Wala pong kwentuhan, please. Ito po'y mahalaga. Mahalaga ito. So the word disciple means to be a follower of Jesus Christ. Pag sinabing disciple, gagawin kang tagasunod ni Kristo. Hindi Kristyanuhan lang. Hindi false Christian. Hindi carnal Christian, kundi gagawin kang unti-unting kawangis ni Kristo. Ayaw nyo? Sabi ko po, lahat tayo'y unti-unti gagawing kawangis ni Kristo. Masaya tayo ron? Yung dati mong asal, mababago. Palakpakan natin si Lord. Payag ba tayo? Yan po ang nagaganap sa pagdidisipulo. Pagdidisipulo, inaalagaan ka para yung mali mo maituwid. Matutunan mo kung ano ang nararapat. Disciples in the Bible, they spent endless time with Jesus, learning from Him, hearing Him teach and adapting His ways in their own lives. Si Jesus po ang ating magandang halimbawa. Bago siya umalis, ang galing. Nagturo siya sa kanyang 12, -1, minus Judas, pero may ipinalit naman.
Nagturo siya at kaya dumating sa atin ang gospel because of the faithfulness of the true disciples of Christ. Palakpakan natin si Lord. Galing! Sinama ni Lord, pinakitaan ito na ang mula sa tinapay at isda'y magkakaroon ng multiplication. Na si Lord pinakita sa mga disciple na kaya niyang lumakad sa tubig, even Peter ay napalakad. Because of faith. Na si Lord ay nagpe-pray for the sick and the sick. Lahat ng pinanalangin ni Christ ay gumaling. Pinakita yan ni Christ sa mga disipulo. Upang pag-alis ni Christ, mga disciple naman ang nag-pray over. At ngayon, wala na ang mga disciple. Tayo na ngayon na nagpapatuloy ng pagiging disipulo. Ang ipapanalangin mo ang may sakit ay gagaling. Tayo na ang nagtutuloy, church. Not only to evangelize, but to make them a true disciple of Christ. Ang ating great example ay sino? Si Christ. Kung anong ginawa ni Christ, yun ang ating gagawin. He chose, He select, ganun din natin gagawin. Pumili ako ng 12. 14 po sila. Ngayon ay nasa Canada na yung isa. Kaya 12 po yung aking pastors. Added to that ay ministry heads. So discipleship is mentoring. May mentoring po ako sa assistant tomorrow, dinner, mentoring. Mentoring exclusive po kasi medyo malalalim po ang aking ituturo. Sila po i-bombard natin ng Word of God to do the disciple maker. So sila muna po kasi pag sinabi ko with the ministry heads, medyo kailangan mababaw-babaw ng konti. Pero pagka pastor na, kailangan po yan ay malalim na mentoring. Kaya exclusive po muna. Pero mamaya, pag hindi po dumating yung aking kausap, ay may mentoring ako sa inyo 1 p.m. Iba naman po yon, iba yung bukas. Pwede rin umattend yung ating bukas. Umattend din mamaya. 1 p.m. To discipleship is mentoring. Mentoring nagko-coach. Mentoring ginaguide. Tinuturuan. Ikaw naman dapat nagtatanong sa nag-mentor sa'yo, nagko-coach. Di po ba sa basketball may coach? Tama po ba? Tinuturuan kung anong gagawin para manalo. Sa ating buhay Kristiyano, para ikaw lagi wagi, kailangan ang iyong mentor, ang iyong coach ay magaling lumapit kay Lord. Are you listening? Para ma-guide ka ng tama. Hindi pwede ang disciple ay siya pang unang-unang matampuhin. Hindi pwede yan. Matatakutin. Hindi pwede yan. Palaaway. Walang disciple na ganyan. So, discipleship is mentoring. To disciple someone is to take them under your care and live life with them. Relationship. Tubugan mo ng relasyon. Live life with them, supporting them, and building them up to be more mature in their faith. Yan po ang discipleship. Ang goal po ng discipleship, gawing matured, hindi matatampuhin, mabago. Hindi pwedeng maging leader ang matatampuhin. Hindi pwedeng maging leader ang magagalitin. Hindi pwedeng maging leader o tunay na disciple yung palaaway, nakabaw. Hindi pwede. Kaya huhubugin step by step. Sa pagiging Kristiyano, hanggang maging totoong Kristiyano, hanggang maging totoong followers, tagasunod, tuturuan ng Biblia. Gets po natin? Sino nais maging tunay na disciple ng Panginoon? Taas ang kamay. Palakpak mo sa Panginoon. Magpapaalaga ka. You join a small group. You need to have a coach. Mga kabataan, please, please. Tayo po ay may men's prayer meeting Monday.
Kahit wala ang mga pastor tomorrow, nariyan po si Brother Ben. Tuloy ang inyong prayer meeting. Tama ba, Brother Ben? Nasa prayer service. Maten po kayo. Yun po yung way ng pag-aalaga. Discipleship was the final command that we were given by Jesus. Bago umakyat na sa langit, yan ang gusto ng Panginoong gawin natin, magdisipulo. It is to go and build people up in Christ to be strong believers and followers of Jesus, observing all that Jesus commanded us. Matthew 28, 18 to 20. Ito pong ibinaba ng bishop, na tayo'y mag-alagaan, na tayo'y mag-soul winning, na siguraduhin natin ang ating inaalagaan ay naaalagaan, sapagkat totoong may langit at totoong may impyerno. Pahalagahan mo ang kaluluwa mo. Hindi mo alam, pwedeng dumating mamaya si Lord. Pwedeng bukas. Pwedeng after 10 years, magpaalaga ka. At magpadisipulo ka. Discipleship is great commission that all followers of Jesus were given when Jesus ascended into heaven. Ito ang utos ng Panginoon. Matthew, Great Commission. Matthew 28. Jesus came and told to His disciples, I have given all authority. Sorry. Tubig. Wala na, tama? I have been given. Oh, thank you. Okay na. Thank you, dear. Siya po si Ella, available. Love you. Naku, baka magalit ang boyfriend mo. May nanliligaw yata dyan. Sorry ha, baka may nanliligaw. Available pa rin pag hindi pa sinasagot. Praise God. Jesus came and told His disciples, ito po'y pangyayari bago si Lord umakyat ng langit. Si Lord ay bumaba para mamatay sa cross at bayaran ang kasalanan natin. Pero bago siya umakyat sa langit, ito ang sinabi ni Jesus. Basahin po natin bago siya umakyat. Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, sabi ni Jesus, go and make disciples of all nations. Doon muna tayo. Isa lang naman ang sinabi ni Lord eh. Go and make disciples. Hindi sinabing go at kayo ay mag-ministry ng mag-ministry. Kailangan natin, everyone join a ministry. Pero wag nating kalilimutan ang sinabi ni Lord na yung iyong inaalagaan, ang iyong tututukan. At huwag mong iisipin na porket ikaw ay nasa ministry na, ay okay na. Hindi po okay. Gets po natin? Mga ministry members, lilihis po tayo sa sinabi ni Lord pag hindi po natin ito sinunod. Ano po ang sinabi ng Panginoon bago umakyat ng langit? Sabay-sabay tayo. Go and make disciples. Matagal ka ng Kristiyano, pero hindi ka pa rin nagpapaalaga. Matagal ka ng Kristiyano, wala kang small group. Matagal ka ng Kristiyano, wala ka pa rin inaalagaan. Hindi mo pa rin nagagawa ito. Pero salamat sa Lord, simula sa araw na ito, may aalagaan ka na. Sabi ko po, simula sa araw na ito, magpapaalaga ka at mag-aalaga ka dahil yan ang sinabi ni Lord bago umakyat sa langit. Pumalakpak sa Lord. Go and make disciple of all the nations. Padalwa.
baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kahapon po naganap ang water baptism for the month of February. Noong January meron. Ngayong February, ang maganda, 36 ang nagpabaptize kahapon. Hindi ko sila binaptize hanggang hindi nila sinabi ang totoo na sila'y born again. Hindi ho po pwedeng ibaptize ang hindi totoong born again. Hindi. Ang ibabaptize yung totoo, ang faith kay Lord. May faith ka na pala, di magpabaptize ka na. Born again ka na pala, tama na palang relasyon mo sa Panginoon, bakit hindi ka magpabaptize? Pag hindi nagpabaptize ang isang tao, it's either may tanong, padalwa, kulang pa ang faith, hindi naalagaan. Patatlo, baka takot sa tubig. Hindi pala. Joke lang. Patatlo, hindi malinaw sa kanya ang utos ng Panginoon. Sino po ang nag-utos na tayo magpabautismo? Si Lord. Anong sabi ni Lord? Therefore, go and make disciple of all the baptizing them. Kaya akin pong pinaulit-ulit sa mga nag-aalaga, kumusta ang inaalagaan niyo? Ba't ayaw pong magpabaptize? Paano niyo sila tinuturuan? Ito naman mga tinuturuan, paano nagbabasa ng Biblia? Paano nagme-meditate ng devotion? So, ayun pong March, meron uli po tayong water baptism. Siguro mga end ng Saturday of March. Last Saturday of March, magpalista na kayo. Kasi yan po may certificate. Hindi rin po kayo pwedeng ikasal dito sa JA1 nang wala kayong bautismo sa tubig. Ako po'y nagkakasal. Kailangan lang po kayo'y na water baptize at kayo'y totoong member ng JA1 para kayo ay mabalid ang kasal. So, utos ng Panginoon, magdisipulo. Utos ng Panginoon, magbautismo sa ngalan ng Ama, Anak at isa-iba pong religion, ang bautismo ay binyag. Hindi po pwedeng binyagan ang bata. Hindi mo yan pwedeng itubog sa tubig. Ang binyag ay kagaya ni Jesus na may faith na, si Jesus naman po, siya po yung talagang pinagmumula ng ating faith. Ang sinasabi ko, kailangang bautismohan ang tao kapag may tunay na faith. Hindi pwedeng visit, kailangang itutubog. Pag ikaw ay nagpariband at ayaw mababasa ang ulo, hindi ka pwedeng magpabaptize. Kapag ayaw mong mabasa ang ulo, yan po'y ilulubog. Ay pag ayaw mong mabasa ang damit, hindi rin pwede, ilulubog kita. Dahil yan ang utos. Baptizo means deep underwater. Gets po natin? Utos yan, Lord. Magdisipulo at magpabautismo. Next. Teach. Utos din ito ng Panginoon. Teach these new disciples to obey. Turuan daw namin kayong sumunod. Sabi mo sa iyong katabi, huwag magagalit pag tinuturuan. Huwag magagalit pag itinutuwid. Huwag. Ang sabi rito, teach. Teach this new disciple to obey all. Ay sabi nga rin, all. Di unti-unti. All the commands I have given you. Ito ang maganda. Be sure of this. I am with you always, even to the end of the age. Yun ang magandang balita sa mga nagdidisipulo, sa mga tunay na Kristiyano, kasama natin ang Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, ano yung unang important message? Urgent message. Ano yung number 1? The difference between evangelism and disciple. Number 2. Number 2 na important and urgent message, Christ's Commission. The Great Commission is recorded in 5 books. Different books.
Pag pinag-usapan ay Great Commission, ito'y nakalagay sa 5 gospel books in the New Testament. Nakalagay ito sa Book of Matthew, yung binasa natin. Nakalagay ito sa Book of Mark. Nakalagay ito sa Book of Luke. Nakalagay ito sa Book of John. Nakalagay sa Book of Acts. Huwag niyo sasabing, napakakulit ni Lord. Dapat, kulitin kayo. Sabihin mo sa iyong katwain, tama lang na kulitin tayo. Hanggang hindi nasunod, kukulitin tayo. Kaya pag ikaw ay doon nagbasa mo sa Matthew, mababasa mo sa Matthew 28 about Great Commission. Mababasa mo sa Mark 16:15. Sa Luke, Great Commission. Ngayon, bakit ito naging great? Yan, ang urgent message. Important message. Bakit ito naging mahalaga? Number 1, siguro lagyan mo yan number 1. Number 1, letter A. Letter A. Kasi, Great Commission is great because of its size that covers the entire world. Ito ay great kasi ang inuutos sa atin ay buong mundo. Kaya ito ay great. Ikaw at ako'y binigyan ng assignment ng Lord para sa mga pupuntahan mo, para sa tinitigilan mo, para sa kumpanyang kinaroroonan mo, para sa eskwelahan kung saan ka naroon bilang teacher at estudyante. Whole world kung saan ka mandaling bansa. Anong sabi ni Lord? Go! Therefore, and make disciples of all. Kaya matindi ito. All, lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bakit ito great? Number 2. Great Commission is great. Letter B. Because of the time period given to finish the work until the end of the end. Kaya great ang Great Commission. Great ang pagdidisipulo. Una, inutusan ka at ako. San man daw tayo pumunta, dalhin ang tao palapit kay Kristo. Padalwa, mahalaga ang Great Commission kasi ang sinasabi rito, gawin nyo hanggang katapusan ng daigdig. Importante po ba ang Great Commission? Importante po bang sundin natin ang gusto ni Lord na magdisipulo, magpaalaga, mag-alagaan? Bakit? Gawin daw ito hanggang katapusan ng daigdig. Gawin daw ito sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Kaya ito'y great. Baka ang anak mo, hindi pa born again. Tapos masaya ka na at ikaw ay born again. Ay, paano yan? Baka yan ay dun sa kabila at ikaw ay nasa langit. Tapos, sasabihin nung nasa impyerno, kasakin mo naman. Sinarili mo. Di mo man lang ako tinuruan, di mo ako ginabayan. Ikaw pa naman ang nanay ko. Ikaw pa naman ang tatay ko. Ikaw pa naman kapatid ko. Ay, ito ako, nahihirapan sa apoy. Gusto niyo ba yan? Ang tahimik niya. Gusto po ba natin yan? Pwede po ba ako makaharinig ng sagot, hindi sa online kundi dito? Hindi niyo gugustuhin yun. So you need to do something. Pahalagahan mo ang Great Commission. Kasi ang lawak nito ay sa buong mundo. Ang katapusan nito ay hanggang katapusan ng mundo natin gagawin. Palakpakan natin si Lord. Kaya ikaw na nasa Panginoon na, naririnig mo ito, kailangan magpatuloy ka, magpaalaga ka, mag-alaga ka, mag-aral ka, magpatuwid ka, magpaturo ka. Utos siya ni Lord. Letter C. Great Commission is great in its importance because
One's response to this command will determine that person's destiny of hell or heaven. Kailangan daw maalagaan ang tao dahil hindi mo naman alam kung hanggang kailan siya binigyan ng buhay ng Panginoon. Ay totoong may langit, totoong may impyerno. Kailangan siyang maalagaan at tanong mo sa kanya, totoo ka na bang ligtas? Totoo bang nasa iyo si Holy Spirit? May pagbabago bang nangyayari sa iyo? Kailangan ang pagdidisipulo, kailangan ang pagtuturo, kailangan matanong ang inaalagaan mo, kumusta ka na, ano pa bang iyong pinag-aalinlanganan. Kaya pala gusto ng Lord magdisipulo, ay dahil ang halaga nito ay ang iyong buhay pagkatapos nito. May buhay tayo after this life. Buhay siyempre sa Panginoon ang gusto natin. Paano kung ang tao hindi naging handa? Ayaw magpaalaga, nung magkaproblema, umayaw na, tumalikod na, nagpakasama na, delikado, may impyerno. Ikaw na bago ngayon magpatuloy ka. Salamat sa buhay ng mga soul winner. Salamat sa buhay ng mga nag-aalaga. Salamat din sa inyong buhay, mga nagpapaalaga. Yan ang gusto ng Panginoon. May impyerno May langit. Kaya kailangang alagaan. Kung Kristiyano ka na ngayon, huwag ka nang hihiwalay kung ikaw ay totoong may relasyon kay Lord. Magpasalamat kami nag-aalaga sa iyo. May nagpapadala sa iyo ng mensahe. May nagtutuwid sa iyo. May nagsasakripisyo na gustong matulog pero ayaw man hindi natutulog, hindi na magpapahinga, pupunta sa inyo para mag-alaga, parang turuan. Sino yung masaya roon? Palakpakan natin ang mga ang mga nagdi-disciple. So ito po ay mahalaga kasi ang katumbas nito ay langit o impyerno kapag hindi naalagaan. Kagaya ng halaman, pag hindi naalagaan na mamatay. Ang pananampalataya, pag hindi naalagaan na mamatay. Dead faith ay walang silbi. Kaya salamat sa Lord, kayong mga dumadalo, patuloy na dumadalo. At kung nakalimutan nyo, pwede uli kayong pumunta sa J1 page. Makinig uli kayo. Para daw kayo lumakas, para tayo lumakas. Bakit kami sa pagsubok ay malakas? Biyaya ng Panginoon, nagpatuloy kami. Patuloy. Para pagharap ng bagyo ng pagsubok, mas mataas ang faith kaysa pagsubok. Kaya may lakas at matatag. Sino may gusto noon? Makinig na makinig at magpaalaga. The Great Commission is the most important and urgent message that every human being needs to hear. Great Commission ay dapat marinig ng lahat. Ano gang Great Commission? Na humayo, magpadisipulo, mag-soul winning. Bakit kailangan marinig ng lahat? Because Jesus Christ Himself, basa. 1, 2, 3, go. Because Jesus Christ Himself is the greatest commissioner who commissioned every true believers of Christ. Si Lord mismo nag-utos Kaya ito'y mahalaga. Imagine nyo po, bago umakyat si Lord sa langit, binatawan niya, go and make disciple. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Teach them to obey what I have commanded you to do. And lo, I will be with you always till the end of the age. Mahalaga, importante, urgent, kasi si Christ mismo, bago umalis, ay sinabi niya yan. Palakpakan natin si Jesus Christ. Papahalagahan ba natin ang Great Commissioner natin na si Jesus Christ? Susundin po ba natin yung gusto ni Lord na tayo mag-alagaan? Masaya po ba tayo na magpapaalaga at mag-aalaga? Palakpakan natin si Lord. Narinig yan ng Lord.
Jesus Christ introduces himself as the one who holds the supreme authority. Matthew 28:18, all authority is given to me in heaven and in earth. It is the declaration of the greatest winner. Si Christ ay dumaan sa temptation pero siya'y nagtagumpay. Ang deklarasyon niya, the greatest winner is si Christ. Nagwagi siya sa kanyang buhay sa lupa. Ikaw at ako na may Kristo sa puso ay magwawagi. Ikaw ay winner ng Most High God. Pero our greatest winner, Jesus Christ, siya ay tinukso, nagwagi siya. Tinukso ni Satanas pero nagwagi siya. Doon sa nung siya mapako sa krus, napakahirap noon, pero siya'y nagtagumpay. Muli siyang nabuhay. Ikaw at ako, tayo'y patuloy na magpapaalaga. Tayo'y patuloy na mag-aalaga. Ang totoo, ikaw at ako ay magtatagumpay. Hanggang wakas. At mananatili kay Lord. Magpaalaga. Mag-alaga. Magdala ng mga tao palapit kay Kristo. Because this is great and important and urgent message. Why? Because Jesus mismo is the Great Commissioner. Kinomission tayo ng Lord, not only to be in the ministry, kinomission tayo. And people group with the message of salvation. Katrabaho mo, kaopisina mo, kaibigan mo, i-share mo si Christ. Kung naniniwala ka sa ginawa ni Christ, dying on the cross, kung naniniwala kang may langit at impyerno, kung naniniwala ka na mahalaga kay Lord, napakahalaga kay Lord, kaya bago siya umakyat sa langit, sinabi niya itong command na ito. Number 1 command, go. Kung naniniwala ka, dalhin mo ang kaibigan mo, dalhin mo ang kahanggan mo, dalhin mo ang kakilala mo. Palapit kay Kristo. Number 2 command ni Lord, work miracles in Jesus' name to testify to the gospel. Work miracle. The second command of the Great Commission is to demonstrate Jesus' miraculous power as a testimony of the gospel. Saan ito nakalagay? Matthew 10:7-8. Ito ang command ni Lord na tayo ay mag-perform ng miracle. Work miracle. Anong sabi? Pakibasa po. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Humayo, mag-solwin. At yung ang iyong gagawin, verse 8, pagalingin ninyo ang mga may sakit. Sinong inutusan nung una? The disciple. Bakit inutusan? Na-train na kasi sila ni Christ. Ay wala na si Christ. Nasa langit na. Pero ang iniwan ni Christ, Holy Spirit. Makinig kayo. Kaya mararanasan ng iyong ipinagpe-pray ang kagalingan because of the Holy Spirit in you. Hello? Si Jesus Christ ay ang unang himala, turning the water into wine. Kailan naganap? Nung siya'y bautismuhan sa tubig at bumaba sa kanya si Holy Spirit. Nakikinig kayo? Kailan nagsimula ang himala ni Jesus nung bumaba sa kanya si Holy Spirit in the river Jordan? Ikaw at ako, kung nasa iyo si Holy Spirit, believe, hindi ikaw ang magpapagaling, kundi si Lord na nasa iyo, the Holy Spirit of the living God. When you pray over for your son, your daughter, pag may sakit. Maraming beses po yung pinatunayan sa akin ni Lord nung habang lumalaki ang mga anak ko. Siyempre, mga bata, hindi mo matatanong anong masakit. Pero pag naipag-pray, wow! Palakpakan natin si Lord. And even now, pag kayo pinagpe-pray, kumikilos ang Holy Spirit. Sino ang nagpapagaling? Si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Kaya kung alam mo na nasa iyo si Holy Spirit, pray over. Tanong imong katabi, nasa iyo ka?
Abay, hindi ka papasok sa langit kung wala. Hindi ka papasok sa langit kung wala. Ang bumuhay kay Christ ay si Holy Spirit. Ang nagdala kay Christ sa langit ay si Holy Spirit. Ang magdahatid sa atin sa langit, si Holy Spirit. Sino rito may Holy Spirit? Sino magpapagaling sa ipagpe-pray mo? At kung may Holy Spirit ka, pray. Pray the sick. Ikaw ba'y may nararamdaman? Ilagay mo ang kamay mo. Because of the Holy Spirit. Are you listening? Pagalingin nyo ang mga may sakit. Buhayin ang mga patay. Si Holy Spirit yan. Pag may pinag-pray ka, Allah, ayoko na mag-pray. Pagkatapos ko mag-pray na matay. Hindi na ba ikaw ang pumapatay? Hindi rin na ba ikaw nagpapagaling? Ba't ka matatakot? Patatlong beses na ito, yung una, padalwa, namatay din. Ba't ka matatakot? Ikaw ba ang pumapatay? Ikaw ba ang bumubuhay? Di ba si Lord? Hello? Ikaw ba nagpapagaling? Hindi naman na. Hindi naman nagaling. Hindi rin naman ikaw nagpapagaling si Lord. Taas ang kamay ng sinasabi mong ikaw nagpapagaling. Taas ang kamay ng sinasabi mong kaya namatay dahil mo. O di ba wala? Sino magpapagaling kapag may sakit na ipinag-pray mo? O matatakot ka pa mag-pray over? Walang sagot, wala. Ano raw? O mga nasa online, matataas ang magad kayo dyan, natatakot ka bang mag-pray over, hindi naman ikaw magpapagaling. Buhayin ang mga patay, utos ito. O, sundan natin. May chance bang mabuhay ang isang patay? Hello? Ay baka ako hindi mabuhay, kaya hindi na ako nagsalita. Sinabi ng hindi naman ikaw ang bubuhay at hindi rin ikaw ang magpapagaling. Si Lord ang bahala. Hello? Verse, pagalingin, hindi tayo magpapagaling. Ang Holy Spirit na nasa atin ang kikilos. Amen? Sino rito may karamdaman? Pag inilagay mo ang kanang kamay mo sa tapat ng iyong karamdaman, mamaya kikilos si Holy Spirit. Mamaya gawin natin. Amen? Release your faith. Next. Paggalingin ang mga may malubhang, basa, paggalingin ang mga may mga lubhang sakit sa balat para maituring silang malinis, yung mga lepers. Ibig sabihin, kung may mga kasalanan, kailangan ay mapagbalik loob sa Panginoon. Palayasin ng masasamang espiritu, tinanggap ninyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad. Ngayon po, ito pong masasamang espiritu, ngayon po ang na-interrogate na natin ay mga kaluluwa ng namatay. Kaya wag mo sabihin, ala, pag ako'y namatay, wala na. Hindi. Pag ikaw ay wala sa Panginoon, ako gagala-galang kaluluwa. Kaya kailangan siguradong ikaw ay sa Panginoon. Nahihirapan ng kaluluwa, walang tamang relasyon sa Panginoon. Gagala-gala. Buti na lang sa JA1, pag na-interrogate, napaparanggap kay Lord. Pero wag mo sasabihin, oy, pasok, at baka ikaw ay hindi pa nakakapasok sa langit, pasok sa akin. At ako'y magpapapray kay Reb. Hindi ko tinuro yan. Huwag kayong magtatawag. Anong sinabi ko? Ang Lord lang sabi kasi ng Bible, kinahabagan ni Lord, ang gusto niyang kahabagan. Kaya kung tayo may na-interrogate na kaluluwa ng mga unrested, si Lord ang nagpahintulot noon. Pero wag mo sasabihin, ala, okay lang na ako, hindi pa handa. Basta pag ako na may namatay, ako'y papasok. Ala, magaling kung pahintulot ni Lord. Nandiyan pa tayo. Magaling na yung sigurado. Sabihin mo sa iyong katabi, sigurado ka na gampalangit. Very good. Ha? Kaya wag niyo sasabihin sa mga namatay, inay, bantayan niyo ako. Babantayan ka nga. Lola, sasamahan niyo ako ha? Sasamahan ka nga. Pero yung mga nag-pray ng ganyan, magpa-schedule kayo at kayo aming i-check up. Wag mo akong iiwan. Di ko nga iiwan.
Huwag kayo mananalangin ng ganyan. Marami na kami na-interrogate. Ba't ka nandyan? Ay, sabi nito, bantayan ko siya eh. E di, hindi ko siya iiwan. Naka, hirap ka na. Hirap na. Nasaan ka? Nasa dilim. Maawa naman kayo. Huwag kayo mananalangin ng ganyan ha. Ikaw, usap ka? Higit sa lahat, siguraduhin na ang mga ikaw mismo at ang mga taong nasa paligid mo'y maging handa. Sapagkat yung mga handa, pagkatapos sa lupa, nasa piling ng ating Ama sa Langit. Yay! Palakpakan natin si Lord. Tinanggap nyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad, kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. Baka sabihin nga, ba't kayo natanggap? Alam nga namang hindi namin tanggapin, hindi kayo pagpapalain. Hindi ho namin ipinipilit. Halimbawa, binigyan kami, nakalagay ho kasi sa Biblia, magbigay ng isang basong tubig sa isang lingkod ng Panginoon, ipagpapalain. Isang baso pa lang yan. Eh kung nagtanim ka, pero sabi rito, hindi ito obligadong magbigay. Nakukuha niya? Pero pag kayo'y nagbigay sa nag-pray over, hindi ho ibabalik sa inyo dahil nakalagay sa Biblia, ibabalik sa inyo ni Lord yung tinanggap ng isang disciple o isang lingkod ng Panginoon, tinanggap na blessing, ang magbabalik niyan sa inyo ay siksik, liglig, apaw. Luke 6:38. Sino ang magbabalik? Hindi ako. Hindi silang mga binigyan nyo, kundi si Lord. Kagaya mga itinulong mo sa mahirap, anong ibabalik sa iyo? Si Lord ang magbabalik. Nagpakita ka ng magandang loob. Hindi, stranger naman siya. Makakapagbalik gayon sa iyo? Hindi. Si Lord ang magbabalik ng iyong mabuting bagay na ginawa. Pinag-aralan natin yun ng isang iyo. Palakpakan natin si Lord. At saka doon, nakalagay sa 2 Corinthians 9, kapag tayo'y nagtatanim, God will gonna provide. Isusupply lahat. At isusupply ng Panginoon lahat ng inyong pangangailangan dahil kayo ay nagkakaloob ng may kagalakan. At pagka kayo nagbibigay ng first fruit, ang pangako ng Lord, pupunuin ang sisidlan. Pag nagdala kayo ng tithes, bukas daw ang langit. Ibubuhos ang masaganang pagpapala. Pag nagbigay kayo ng offering, ang ibabalik sa inyo ng Lord ay siksik, liglig, apaw. Palakpakan natin si Lord. So, yun po ay akin lang dinaanan kasi tinanggap nyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad, kaya ipamahagi rin nyo ng walang bayad. Huwag kayong magpapabayad. Yung pong tawag doon ay love gift. Love offering. Guys po natin. Ito ang shocking promise. Natapos na po tayo. Mark 16:17. Ito ang shocking promise. Wala sa una. Basa. Lagay mo mamaya para sa evening service sa taas ng Mark, shocking promise. Para sa evening service. Ako rin po magtuturo sa evening. 17. Ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya. Woohoo! Sino rito ang sumasampalataya? Ano daw makikita sa iyo? Basa. Ay, basa, sabay-sabay tayo. Ano daw makikita? Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila ng ibang wika. Next. Kung dumampot, huwag niyo sasandyain ha. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng lason, hindi sila mapapahamak. Gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Matagal ka ng Kristiyano, wala ka pa na ipag-pray na gumaling, exercise mo ngayon ang faith mo. Yun daw ang tanda na ikaw ay tunay na mananampalataya. Ang ipagpe-pray mo'y gagaling. Ang ating bishop ay nilason, ang ating bishop ay naipit ang paa, ang ating bishop ay ano kang sabi doon? Siya'y nilason pero hindi siya namatay. Kasi nakalagay doon, huwag lang pong sasadyain. Si Pastor Isming ng Mindoro, natuklaw ng ahas, hindi namatay. Natuklaw ng linta, hindi namatay. Nakagat ng aso, hindi namatay. Bakit?
Hindi sinasadya. Nakalagay sa Biblia. Yung po si Pastor Isming ng Mindoro. May pangako si Lord sa mga sumasampalataya. Ang sumasampalataya rito ay naroon ng great protection ng Panginoon. Hanggang ngayon, si Pastor Isming buhay na nag-i-evangelize sa mga mangyan. May pangako kasi si Lord. Sabi mo siya ang katabi, great promise ni Lord. Shocking promise ni Lord. Protected ka ng kapangyarihan ng Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. And command 3, baptize new believers. Bautismuhan. Kung hindi ka pa nagpapabautismo, magpaalaga ka para maunawaan mong kahalagan. Anong sabi ng Matthew 28:19? Puntahan. Sige, basa po. Puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak. Sino rito hindi pa nagpapabautismo, hindi nyo sinusunod ang Biblia. Ito'y utos ng Panginoon. Lumapit lang po kayo sa amin kung kayo may tanong. Lumapit kayo sa inyong life group leader kung may malabo pa sa inyo. Pero kailangang magpabautismo. Last, command number 4. Disciple those who receive Christ. Basa, the fourth command of the Great Commission is to disciple those who receive Christ. Ito ang pang-apat na utos, gawing disipulo. Sino nag-utos? Si Lord. Paano magiging disipulo? Magpapaalaga. Paano tatawagin disipulo? Turuan ng turuan ng turuan. Sinong may utos? Si Lord. Pang-ilang utos? Pang-apat. To teach another in obedience to Christ, you must first obey Christ. Kaya kaming mga pastor, kailangang makita sa amin, kami masunurin. Nang aming ipinipreach ay aming nilalakaran. Kaya kung gusto mong mag-disciple, ikaw muna mismo ang maging matutong sumunod. Ito po ang pinangangambahan in the year 1800s ni Evangelist William Booth. Anong pinangangambahan niya? The chief danger that confronts the coming century. Ito ang pinangangambahan ni Evangelist William Booth. Na ito ngayon nangyayari. Na meron daw religion, pero walang Holy Spirit. Nakakalungkot. Hindi siya papasok sa langit. Kung ang meron sa kanya ay religion, pero walang Holy Spirit. Sino rito ang may religion? Sino ngayon ang may Holy Spirit? Tasan kami na may Holy Spirit? Yan ang kailangan. Pasok ka sa langit. Palakpakan natin si Lord. Pero marami ay may religion ipinagmamalaki, pero walang Holy Spirit. Wala tayong ipinagmamalaking religion. Ang ipinagmamalaki natin at itinataas ay ang pangalan Jesus Christ. Palakpakan natin si Jesus. Ito pa ang pangalawa na pinangangambahan ni William, isang evangelist in the year 1800s. Christianity without Christ. Maraming nagkiklaim at sinasabing, ako na may Kristiyano rin. Ang tanong, may relasyon ka ba kay Kristo? Sino rito ang nagsasabing ikaw ay Kristiyano na may relasyon kay Kristo? Pumalakpa ka sa Panginoon. At least nabawasan na yung marami ng ikanyang ipinagmamalaki siya'y Kristiyano, pero walang Kristo sa puso. May Kristo lang sa puso. So ikaw at ako may Kristo sa puso at nasa iyo si Holy Spirit. Ito pa ang patatlong pinangangambahan. Forgiveness without repentance. Sinasabing wala siyang kagalit.
Pero hindi naman nagsisisi sa kanyang mga mali. Hindi tumatalikod sa mali. At pag nananalangin, hindi nakasama sa kanyang panalangin ng Lord, kung anumang naging kasalanan ko, patawad. Yan ang delikado. Ipinagmamalaki, wala akong kagalit kahit isa, kaya ako'y palangit. Pero hindi mo naman tinatakwil ang mali mo at walang nakikitang pagbabago. Delikado yan. Pang-apat, salvation without regeneration. Sinasabing siya'y ligtas, sinasabing siya'y palangit, pero wala namang nababago sa kanya. Palaaway pa rin, magagalat din. Walang pagbabago. Ang tagal ng Kristiyano, gayon pa rin. Chismosa, kumagmura, kainaman. Pero wala dito, kahit isa ditong ganyan. Kahit na naman. Ikaw ay ligtas dahil may great transformation dahil ni Holy Spirit. Palapakan natin si Holy Spirit. Hindi mo, itinuro ko po ito kahapon sa seminar ng water baptism. Walang sino mang pwedeng bumago sa iyo at sa akin malibang kay Holy Spirit. Ito ang totoo. Ikaw at ako'y nagkaroon ng faith because of the Holy Spirit moving. Pero ang iyong naging participation ay umakto kang nanalig. Pero yung faith, yan po'y God-given. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Sabi mo sa iyong katabi, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Pagmalaki natin si Lord. Ito pa ang delikado, ang mga bansang puro politics ang pinag-usapan at hindi na naaalaalang may Diyos, the sovereign God. Ito ang delikado. Yung bansang walang Diyos, puro na lamang dynasty. Pag naalis yung isa, susunod yung manugang o apo. Puro utak itungkol sa politics. Ito ang delikado, ipag-pray po natin. At ito pa ang last na pinangangambahan ng evangelist na si Evangelist William Booth. Heaven without hell. Ipinipreach ang langit, hindi ipinipreach na may impyerno. Pero dito sa J1 family, sinasabi natin, gumising tayo. Wake up. Gawin nating urgent and important. Preach the salvation, the free gift of salvation. Sabihin natin na mga tao'y maliligtas dahil kay Kristo. Totoong may langit at doon pupunta ang may tunay na relasyon. Kaya kailangan nating kumilos dahil totoong may impyerno. Huwag nating kaliligtaan na sabihin. Kaya again, Romans 10:14, papaano nga sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Sino rito ang totoong tumatawag sa Diyos? Kasi may faith ka. Kapag hindi ka tumatawag sa Ama, ayusin pa ang iyong faith. Paano sila sasampalataya sa Kanya kung hindi sila nakakapakinig tungkol sa Kanya? Sino rito yung ngayon lang nakarating dito at magpapatuloy na makinig? Yeah, na Brother Ray, yes, palapakan natin si Lord. Kapatid ng Kuya Meo, mga pamanugang. Kasi ang linaw, pakita mo yun. Basa, naroon na tayo sa Romans, hindi nyo nilagay. Yan. Paano sila sasampalataya sa Kanya kung hindi sila nakakapakinig? Napakalaga ng pakikinig. Sino rito ang tumaas ang faith? Because what you heard, of what you heard from the Word, dahil kayo nakinig. Ito pa ang tanong, paano sila makakapakinig? Walang mangangaral, buti na lang may nangangaral at kayo nariyan. Sino bukod sa mga disipulo, wala nang disipulo ni Kristo, sila'y pumanaw na talo ngayon ang magsasabing itutuloy natin ang kanilang ginawa. Tayo ang nagsasabing itutuloy ang ginawa ng mga disciple.
Ipipreach, isosolwin. Magpapadisipulo, magiging disciple maker. Yumuko ka at pumikit. Next meeting po natin itutuloy. Sige, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano at wala ka pa rin nadadala sa Panginoon, kailangan mong magpaalaga. Kung ikaw ay may tanong, close your eyes. Ako po ay may tanong sa inyo. Kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, pero wala ka pa rin naaakay palapit kay Kristo, something is wrong with you. Pero ngayon, malinaw ba sa iyo na kailangang ipahayag ang kaligtasan sa lahat ng tao, taas ang kamay? Malinaw. Dahil totoong may impyerno. May kapahamakan sa taong hindi sasampalataya. Ibaba mo yung kamay. Masaya ka ba na ikaw iligtas na? O magiging masaya ka na may maaalagaan ka? Taas ang kamay na mas magiging masaya kung may madadala ka sa Panginoon. Kung may maaalagaan ka. Kita yan ni Lord, palalakasin ka ng Panginoon. Sige, baba mo na yung kamay. Sino ngayon ang umaamin na malaking yung pagkukulang? Pero ngayon, bibiyayaan ka ng Panginoon. Kaya ito'y tinuro. Naniniwala ka ba na ito'y urgent at ito'y important? Ang Great Commission ay urgent. Taas ang kamay ng sasabing urgent. Ito ay great dahil Great Commissioner natin is si Christ. Sige, baba mo na yung kamay. Masaya kung nasa ministry ka na. Kailangan mo pa rin mag-alaga. I-share mo. Share mo, ihayag mo. May natanggap kang mensahe. Maganda ito, patungkol kay Kristo. Bakit hindi mo i-share? Sige, yung mukha ka't pumikit. Tinuro sa atin, delikado. Yung sinasabing wala namang kagalit, pero hindi nahingi ng tawad. Sige, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Aminin mo, may tungkulin ka, pero napapabayaan mo yung tungkulin mo. Ligtas ka na. Paano naman yung iba? Mahalaga sa Panginoon na tayo ay mag-soul win. Thank you, Lord. God is hearing your prayers. Sige, commit yourself. Sige, mangako ka sa Panginoon. Yung kahanggan mo, kaibigan mo, anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, laging dumidikit sa'yo. Assignment siya sa'yo ng Lord. Hindi mo alam kung kailan babawiin ng Panginoon ang kanyang buhay. Ayaw ng Lord na ikaw ay malungkot. Ang gusto ng Lord, magalak ka. Alam mo ba, nagagalak ang kalangitan pag may mga masasamang naiilapit sa Panginoon. Gusto mo bang i-bombard ang langit ng pagpupuri sa Lord? Magdala ka ng mga lost. Sino rito magdadala ng lost? Taas mo yung kamay. Yung mga naliligaw. Yung ayaw mong mapapunta sa impyerno, itaas mo yung kamay. Lord, biyayaan mo ako. Lord, naniniwala ako may langit at may impyerno. Salamat, Panginoon. At ako'y niligtas mo. Tulungan mo ako. Sige, lapit tayo sa Panginoon. Awitin natin sa Panginoon, ako'y lumalapit. Lapit tayo sa Panginoon. Sa'yo, Panginoon, Pag-ibig mo't lakas, pag-ibig mo't lakas, ang kailangan ko. Ang kailangan ko, ang kailangan ko, ang kailangan ko. Salamat, Lord. Nariyan ka. Releasing much of your grace, anointing, strength to everyone, courage, wisdom. Thank you, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Sige, lapit tayo sa Lord. Lumalapit at sumasagot.
kasama Palakasin. palakasin ako. Pagkat di ko kaya. Di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo. Maglilingkod ako, maglilingkod. Ang buhay ko'y sa'yo, sabihin natin. Ang buhay Ko'y sealed by the blood. sa'yo. Sige, dalawang kamay. Maglilingkod ako, For the last time, dalawang kamay, taas sa Panginoon. Ang buhay ko'y sa'yo. ang buhay ko'y sa'yo. Maglilingkod ako, Maglilingkod. Ama sa langit, narinig nyo mula sa labi ng bawat isa ng buhay namin, O God, ay sa'yo. Maglilingkod sa'yo. This time, Father, in Jesus' name, matapos humingi ng tawad sa'yo ang bawat isa, hinihiling ko, Ama, yung matinding buhos ng biyaya ng pag-ibig. The overflowing love of Abba. The Lord loves you so much. Holy Spirit, move, embrace everyone. Sige, Holy Spirit, move, damihin mo ang pag-ibig ng Ama. Sobra kang mahal ng Ama, ang dahilan niya kung bakit kanya minahal, dahil siya'y Diyos ng pag-ibig. Father, I ask, sino mang may karamdaman na itumanggap ng himala ng kagalingan, sige, sabihin mo, ikaw ay maglilingkod, ikaw ay magpapadisciple, ikaw ay magwiwin ng lost. At ihilingin ko naman sa Panginoon, palayain ka. Palayain ka sa iyong nararanasang hirap, pagod. Palayain ka. You know what? Ako, pinalaya ng Panginoon. Walang medicine, walang doktor, pero ako'y lumaya. Here I am. Naglingkod ako sa Panginoon. The same God who performed miracle in my life will gonna perform miracle in your life. Depende sa sasabihin mo. Sige, sabihin mo sa Panginoon yung gusto mong sabihin. Nananalig ka sa Kanya. Sabihin mo, ang panalangin ito, sabihin mo, Lord Jesus, tunay po ako nananalig sa inyo. Na kayo'y tunay na Diyos. Na kayo'y namatay. Nagbayad ng lahat ng kasalanan ko. Kayo'y muling nabuhay. At kayo'y muling babalik. Ang puso ko'y para sa iyo, Lord Jesus. Pagharian niyo akong lubos. Patawarin niyo ako sa aking mga pagkakasala, sa aking mga pagkukulang, sa aking mga pagkakamali. Patawad. Lord Jesus, nagpapatawad din po ako sa mga nagkasala sa akin. Panginoong Jesus, malinaw po sa akin, kailangan kong ituloy ang iyong sinabi sa iyong mga disciple, na kailangan kami maging tunay na disipulo. Disipulo mo, Kristo. Followers mo, Christ. Kaya kailangan ko magpaalaga. At kailangan ko ring mag-alaga. Tulungan niyo po ako. Palayain niyo po ako. Sa anumang sakit karamdaman. Sa anumang uri ng kahirapan. Sa anumang lungkot at takot. Palayain niyo po ako, Lord. Gayong 2024, kakaibang lakas, kakaibang karunungan, kakaibang anointing, galing sa iyo, Holy Spirit, ang aking tataglayin. Binuksan nyo na mga pintuan ng iba't ibang uri ng pabor, iba't ibang uri ng himala, kagalingan, kalayaan, breakthroughs, favor. I claim it, Lord. I am crowned with your goodness and bountiful harvest. At iwiwin ko ang mga unbeliever para sa iyo, Kristo. Ang matinding buhos ng biyaya, pag-ibig, karunungan, courage, desire,
ability ay aking inaangkin ay aking ina sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Ako'y sa iyo, Lord, Ako'y sa iyo, Lord, God the Father, God the Son, God the Holy the Spirit. Holy Spirit. Salamat po. Salamat. Use me for your glory, Use me for your glory. to be a disciple To be a and a disciple maker. and a disciple maker. In Jesus' name. Jesus' Ako na lang pong mananalangin. Yes, oh Father God, salamat sa araw na ito, sa katuruan. It is an urgent message. It is important message. Dahil ito'y galing sa iyo. Bago kayo umakyat sa langit, itong iniwan nyo sa amin, ipagpatuloy namin to heal the sick, to pray for the sick, and the sick will recover, to cast out evil spirit, and to heal the brokenhearted. Salamat po, Ama, sa nirelease niyong anointing. Sige, kung ikay naniniwala nagre-release, release anointing. Taas mo yung kamay kung ikaw ay magpe-pray over for the sick. Lord, Father, in Jesus' name, maging sa online na nakataas ang kamay, Father, I ask in your very presence, release the anointing to heal the sick, the anointing to set the captives free, the anointing to preach the gospel to the poor, the anointing as a disciple maker and a true disciple. In the name of Jesus. Even the anointing to get well. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At ngayon, kung naniniwala kang tinanggap mo yung anointing to heal the sick, ilagay mo ngayon ang iyong kamay sa tapat ng iyong katawan na may nararamdaman. And I will pray. Oh Father God, in Jesus' name, continue to touch every hand. Right now, kung nire-represent man ang kanilang pinapatungan ng kamay ay mga kapatid, mga hipagbayaw, bilas, pamangkin, or personally sa kanila, kayong may utos that we need to work miracles. Kayo yon, miracle doer, Jesus Christ. Touch every hand. Perform miracle. Holy Spirit, in Jesus' name. Holy Spirit, move. Hura yaralaba, yarala, mula ulo hanggang talampakan. Sa part ng ulo, sa part ng heart, ng lungs, sa part, mga goiter, even the kidney, the liver, ovary, mga bukol ay matunaw. Kayo, Lord, ang may sabi, pray for the sick, and the sick will recover. I speak healing, the touch of God to your hand right now. Be healed. Receive miracle from the Lord. Receive healing from Jesus Christ. Be healed. Healing. Freedom. The Lord set you free. The Lord healed you. Jesus Christ, the great physician. Jesus Christ, the great healer. Jesus Christ is the same yesterday and forever. Receive your healing. Receive your miracle. Receive your freedom. Claim it. Receive it. Palakpakan mo ngayon si Lord. A cancer-free life. A sickness-free life. A victorious life. Maging mga nasa online. To God be the glory. Ang palakpak ay to God the Father, the Son, the Holy Spirit. Receive, Lord. And we claim the miracle. Claim mo. We claim the healing. We claim the provision. Sabihin mo yan, I claim answered prayer. I claim all the declaration, the favor, the breakthroughs, the freedom I claim, Lord. I receive it in Jesus' name.